Magandang araw, mga batang ka-study buddy. Handa na ba kayong matuto habang nag-i-enjoy? Ngayong araw, papasok tayo sa isang kakaibang mundo. Mundo ng mga kwento, mundo ng hiwaga, at mundo ng kababalaghan. Pero hindi lang yan. Matututuhan din natin kung paano umunawa ng tekstong naratibo, gumamit ng pang-abay na panang-ayon, at alamin ang pagkakaiba ng denotasyon at konotasyon. Kaya tara na, simulan na natin. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan ko na kayo ay makauunawa ng tekstong naratibo, makakakilala ng kwentong kababalaghan, makagagamit ng pang-abay na panang-ayon, at makapaghahambing ng denotasyon at konotasyon. May babasahin tayong tekstong Ang Magkaibigang Judy at Eliza ni Andelaine R. Tahan Langit. Matahalik na magkaibigan, sina Judy at Eliza. Magkasing edad sila sa gulang na 11. Kapwa sila mag-aaral sa ika-5 baitang. Mas matangkad at mas payat si Judy kaysa kay Eliza. Di hamak na masinop naman si Eliza kaysa kay Judy. Di gaanong ngumingiti si Judy sa mga kaklase niya. Kaya palagi siyang pinapayuhan ni Eliza na maging palakaibigan. Sa kabila ng kaibahan ng kanilang ugali, ay nanatiling matatag ang pagkakaibigan ng dalawa. Lagi silang handang dumamay sa isa't isa sa anumang problemang dumarating. Magkasing tapang nilang hinahaharap ang anumang sitwasyon. Naniniwala silang dalawa na mas masaya ang buhay kung may kaibigang tunay. Kaya't patuloy ang pananalig nila sa Poong May Kapal, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin. Naalala niyo pa ba ang pang-uri? Ito ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, o lugar. Halimbawa mula sa kwento ni na Judy at Eliza. Mas matangkad, mas payat, masinop. Ngayon sagutin natin ang mga tanong mula sa ating binasa. Sino ang matalik na magkaibigan? Anong mga katangian ang taglay ng magkaibigan? Mayroon ka rin bang kaibigan? Paano mo siya pinapayuhan? Bakit mahalagang magkasundo ang magkakaibigan? Sa paanong paraan mo hinaharap ang mga pagsubok na iyong nararanasan? Mga bata, ano nga ba ang tekstong naratibo? Ito ay pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari. May simula, gitna, at wakas. May tauhan, tagpuan, at banghay. Layunin nito, magbigay aliw, magturo ng aral, magpukaw ng damdamin. Mga halimbawa, maikling kwento, alamat, mitolohiya, kwentong kababalaghan. Ang kwentong kababalaghan ay mga kwentong hindi kapanipaniwala, may kakaibang nilalang, may misteryo o hiwaga. Halimbawa, may naririnig kang ingay sa bubong, pero wala namang tao. Tanong, totoo kaya iyon o imahinasyon lamang? Dito pumapasok ang pag-iisip kung ano ang realidad at pantasya. Kung makarinig ka ng ingay sa gabi, ano ang gagawin mo? A. Lalabas agad. B. Magtatago. C. Tatawag ng kasama. Alam nyo ba, mas nagiging kapanapanabik ang kwento gamit ang multimedia. Ito ay pinagsamang teksto, larawan, tunog, video. Halimbawa, horror music at madilim na larawan magiging mas nakakatakot.
Ngayon naman, alamin natin ang pang-abay na panang-ayon. Ito ay salitang nagpapakita ng pagsang-ayon. Mga halimbawa, oo, opo, tunay, talaga, tiyak. Halimbawa sa pangungusap, tunay na nakakatakot ang kwento. Oo, sasama ako sa iyo. Tandaan, ginagamit ito para ipakita na sumasang-ayon ka. Handa na ba kayo sa mas malalim na kaalaman? Denotasyon, literal na kahulugan. Konotasyon, mas malalim o emosyonal na kahulugan. Halimbawa, salitang rosas. Denotasyon, bulaklak. Konotasyon, pag-ibig. Ito pa, tahanan, denotasyon, bahay, konotasyon, pagmamahal at pamilya. Tanong, ano ang konotasyon ng bahaghari? Tama, pag-asa. Ngayon, subukan natin. Bumuo ng pangungusap gamit ang isang pang-abay na panang-ayon at isang salitang may konotasyon. Halimbawa, talaga, ang tahanan ang nagbibigay ng tunay na saya. Balikan natin. Ang tekstong naratibo ay nagsasalaysay ng kwento. Ang kababalaghan ay may hiwaga at misteryo. Ang pang-abay na panang-ayon ay nagpapakita ng pagsang-ayon. Ang denotasyon ay literal, at ang konotasyon ay mas malalim na kahulugan. Kung may natutunan kayo today, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Study Buddy PH. Kita-kits sa susunod nating aralin. Paalam mga bata! Ngayon para mas lalo pa nating matutuhan ang ating araling, gawin nating ang mga sumusunod na gawain.